fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist and Prophetic Advent Ministry mga kapatid. Ang topic nila ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na Diyos ang orihinal na kalagayan ng Panginoong Hesus bago siya magkatawang tao. So again mga kapatid, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na Diyos ang orihinal na kalagayan ng Panginoong Hesus bago siya magkatawang tao.
So mga kapatid, sa ating setup ng debate, standard ito ng Russia TV. So yung ating 10 minutes presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5 minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating rules na naman mga kapatid, at standard pa din ito ng Russia TV. Ang summarize ko na lang. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot. Rule number 2, yung close-ended or categorical question. Kailangan banggitin muna yung pagpipilian bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi ninyo masagot ng direkta ang tanong or wala doon ang sagot nyo, pwede kayong gumamit ng 10 seconds na pagsagot. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, probably magbibigay ka ng pangalan. Rule number 5, limit sa first stand. So sa first stand, doon sa first na cross-examination, dapat doon lang kayo magtanong sa nilatag ng katunggali, at kung sinasabi niya ay hindi ko pa nilatag yan, automatic next question ko yan. Rule number 6 ay dalawang parusa or dalawang warning galing sa akin, -1 minute yan sa time. Rule number 7, isang objection lang at isang clarification every question at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance at pagmumura mga kapatid. Kasama dito yung out of topic, pero ako yung magde-decide dyan. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko pahihintulutang may tanong yan kahit sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pwede kayong magtanong mga kapatid, pero pwede ding tanggihan ng ating tinatanong ang mga question na ganito. Rule number 11, disconnection time limit, 7 minutes lamang ako maghihintay mga kapatid kung ang debatista ay hindi nagre-respond. Rule number 12, meron akong special authority o bilang moderator, may kapangyarihan akong magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito kung ito lang naman ay kinakailangan. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakaunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate na ito. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. At naka-live tayo ngayon mga kapatid sa ating Facebook. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes, Your Honor. Sumasang-ayon po sa lahat ng nabanggit. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Oo, palagi yan. Okay. Always. Sa ngayon, basta si Kaperon at saka ikaw. Okay yan. Okay. So mga kapatid, before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko munang magpakilala ang dalawang ito at ano yung inaasahan nila sa kanilang katunggali. Unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Okay, ang inyo pong malit na lingkod kay Cristo, Master Guide Fernando B. Camacho Jr., isa pong ordinaryong membro ng Seventh-day Adventist Church. Tumatayo po sa pagkakataong ito sa panig po ng affirmatibo na Diyos ang orihinal na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo bago siya nagkatawang tao. At ako po'y umaasa na ang magiging pag-uusap ngayon ay magiging referensya ng patuloy na nag-aapuhap ng katotohanan at maging pagpapala sa lahat ang magiging pag-uusap ngayon. Maraming salamat po, kapatid na Russia. Siyempre, dito din tayo sa tututol. Pakilala ka kapatid. Yes, muli, ang inyong pong kapatid, mukhang Muslim pero hindi Muslim. Isa po itong pure na Kristiyano. Mukhang maganda yung intro na yun. Pinaunahan ko na, lagi kasi tayo ng pagkamulang Muslim. Siyempre, una-una sa lahat, ako nga pala si Brother Jeff Teorita. Sa mga hindi pa nakakakilala, tayo po ay tumatayo bilang negatibo dito sa debate, friendly debate namin ng ating Kuya Fernan. Ayan. At siyempre, inaasahan natin na maging kapaki-pakinabang po itong debating ito. Ito po ay walang personalan. Talagang paghahayag lang po ito ng katotohanan. Kaya abangan niyo po ang mga palitan ng katuwiran na ayon lamang sa mga dapat na sabihin at sagutin. Kaya
Ngayon, siyempre, kagaya naman ng lagi, no? Tayo po ay negatibo. At kung may pagkakataon na makapaglatag din tayo dito ng ating magiging stand, ay ilalatag din po natin, mga kapatid. So, salamat din pala muli, Kuya Fernan, sa pagkakataon. Long time no see, no? Mula nung sa Genius Family, no, ng Camacho. At siyempre, Bro Rasha, salamat ng marami ulit sa pagkakataon na ito. At sa lahat ng mga nanonood, manood lang po kayo, mag-comment at makinabang sa magandang talakayan ito. God bless. Good night sa inyo lahat. Good evening po lang pala. Okay mga kapatid, at simulan na natin ang ating debate. At kung gusto nyo yung mga ganitong content, please mga kapatid, share yung ating live streaming ngayon dahil napakaganda ng ating debate ngayon. So simulan na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag ang ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Diyos ang original na kalagayan ng Panginoong Hesus bago siya magkatawang tao. Brother Jeffy, paki-mute nga muna, bro. Your time start now, brother. Alright, isa pong mapagpalang gabi sa inyo lahat ulit, mga kapatid, at isa pong malaking kagalakan sa inyo pong o sa amin dito na kayo ay maging bahagi ng magiging pag-uusap na ito. At syempre, pinasalamatan muna natin ang ating pong Panginoong Diyos sa tayo'y binigyan uli ng pagkakataon na tumindig sa isang pinaniniwalaan nating katotohanan. Sa akin pong paglalatag ay gagamit po ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6 na poste. Ano? At hindi ko po ito lulubayan, itong 6 na posting ito, hindi ko ito lulubayan hanggang sa matapos ang pag-uusap. Ano po? Yan. Unang poste na akin pong gagamitin sa paghahayag ng katotohanan ay palasak na talata na laging ginagamit sa pagpapatunay na ang ating Panginoong Jesus ay Diyos sa orihinal niyang kalagayan bago siya magkatawang tao. Ayan. Ganito ang ating mababasa sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, talata ay 1. Ang wika po'y ganito, sasaling ang Biblia. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Meron ho rito, mga kapatid, mga kaibigan, na ipinakikilala na berbo. Ayon kay Apostol Juan, nang pasimulaan niya, mayroong ditong tinatawag na berbo. May pinakikilala siyang berbo. At ito daw di umanong berbo ayon kay Juan ay sumasa Diyos. Sa makatwid, ang berbo na tinutukoy dito ay iba doon sa tinutukoy sa unang bahagi ng letrang Diyos. No? Iba po yung berbo doon sa unang pagkakabanggit ng salitang Diyos. Kasi ang berbo ay sumasa Diyos. Mayroon pong magkaibang persona na binabanggit sa talatang ito. Naniniwala po ang Seventh-day Adventist na yung Diyos, doon sa unang bahagi ng terminong Diyos, yan po'y ang Ama. At ang berbo ay sumasa Ama sa makatwid. At ito, anyang berbong ito, na sumas sa Diyos, ang wika sa kasunod na talata, ang berbo ay Diyos. So mapapansin ho ninyo, samantalang ang berbo ay sumas sa Diyos, ito namang berbo ay Diyos. Kaya mayroong dalawang persona sa iisang kalikasan na ka-Diyos. Ano po? Yan. Mapapansin natin ang wika ng pasimula sa pagkakataong ito, hindi pa nagkakatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. Buo ang ating paniniwala na yung berbo na tinutukoy po dito ay hindi lang basta katagang lumalabas sa bibig, kundi ito'y isang persona.
mismo ng na berbo na iba sa persona ng kanyang sumasa Diyos na unang pagkabanggit. Iisa kalikasan, ano kalikasan? Diyos. Mayroong dalawang magkaibang persona. Iba ang Diyos Ama, iba rin ang ating Panginoong Jesucristo bilang berbo. Siya kasi tinutukoy na berbo rito. Pangalawa, sa Bro, Kapitulo 1, talatang 2 naman ng Juan. bro, Camacho. Ay, yes, Stop yes. mo na. Bro, yung nakikita namin sa screen, yung sa thumbnail lang bro, baka meron kang pinipresent. Oo nga, ganun ba? Paki-stop mo na yung ayos ko lang. Sige, sige. Ganun, hindi na Yung thumbnail lang. Yung lumalabas. Oo, kasi ko to presentation. Dali po ko lang Ano yata, hindi. Nako, pasensya na kapatid na hipte Saan ba yun? Wala patuloy. Okay lang, okay lang. Ito kaya yun? Ayun! Yun. Okay, thank you brother kasi nag-ano nga ako. Proceed bro. Okay. So, ito yung unang poste ko na binabanggit yung 111 na hindi nakita sa screen. Pangalawang poste, ito na may mababasa natin sa talata naman na 2. Ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Tumutukoy po yung salitang ito rin ng pasimulay sumasa Diyos, walang iba kundi doon sa berbo. Kaya, yung pagkakabanggit ng kaibahang persona ng berbo sa Diyos Ama, pinagtitibay lalo sa Kapitulo 2. Maliwanag po yan mga kapatid Sa tagpong ito, ang ating Panginoon hindi pa nagkakatawang tao. Tandaan ho ninyo. Ipinapakilala pa lang, binabaybay pa lang ni Apostol Juan na meron pong berbo na sumasa Ama at ang berbo na sumasa Ama ay Diyos. Na ang wika, na ang berbong ito, sa talatang ito, hindi ito isang ordinaryong divine person lang na katulad lang ng mga anghel o katulad lang ng mga tao na naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi ho, kundi ito'y tumutukoy sa isang talagang tunay na Diyos. Ano po? Ngayon, sa ikatlong bahagi o ikatlong poste na aking gagamitin sa talatang 3 naman. Ang wika, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ayan. Dito naman ay makikita natin sapagkat ang kalikasan ng berbo ay Diyos, tinawag naman siya rito o ipinakilala na siya naman ay manlilikha. Doon sa terminong ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya, tumutukoy yan sa pagiging manlilikha ng ating Panginoon. Ang Ama, manlilikha. Ang Anak, manlilikha rin. Papaano lumikha ang Ama? Lumikha siya sa pamamagitan ni Kristo. Kung wala si Kristo, hindi magagawa ang lahat ayon sa talata kung ito. Ibig sabihin, kumbaga dito sa atin, palalambutin natin salita, ang instrumento na ginamit ng Ama sa paglikha, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang wika, ang lahat ng mga bagay ginawa sa pamamagitan niya. Ayun. Sa pagpapalambot lang ng kataga, mga kapatid, kaya ko ginagamit yung salitang instrumentong ating Panginoon. Yan. Ngayon, sa ika-4 na poste na akin pong itatayo.
ang Juan 1 at 10. Siya'y nasa sanglibutan at ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya at hindi siya nakilala ng sanlibutan. So ito pong pang-apat ko namang posting ito, nagpapakilala sa atin ng ating Panginoon ay napunta na rito sa sanlibutan, dito sa ating daigdig. Patuloy na sinasabi ni Apostol Juan sa kanyang ulat na itong sanlibutang ito, ginawa ito sa pamamagitan niya, sa pag-aaral ng Biblia, merong isang natatanging persona na binabanggit si Juan dito, na kinakatigan ng salitang berbo. At inuulit natin, ang Ama manlilikha. Walang pagtatalo yun, nasa unang Korinto. Ang anak manlilikha, na manlilikha ang Ama sa pamamagitan ng kanyang pagkakagamit sa anak. Kaya ang aktwal na lumikha, yung aktwal na kumilos, yung aktwal na makamay, kumbaga, in layman's term, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At itong pagiging manlilikha, ang makakagawa lang nito, ang Diyos sa kanyang kalikasan. Yan, maliwanag po mga kapatid. Okay. Thank you sa pagpapaalala ng oras. Sumunod, pang-5 haligi. 1:14, eto na ngayon. Samantalang may ipinakikilalang berbo si Juan, na ang wika, ang berbong ito ay sumas sa Ama o sumas sa Diyos. At hindi malilikha ang lahat ng bagay kung wala si Kristo, sapagkat ginawa ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Pagdating naman sa talatang 14, nagkatawang tao ang berbo. Inuulit ko mga kapatid, ang berbo ay tumuturo sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang pinagtutungkulan ng salitang berbo. Na itong berbo sa ayon sa 1:1 ay Diyos. At ang berbo na ito na Diyos, nagkatawang tao ayon sa 1:14. Tumahan sa gitna natin at nakita namin ang wika, ang kanyang kalwalhatiang gaya ng sa bugtong ng Ama. Kaya talaga iba-iba yung berbo doon sa Ama. Hindi po pwede na yung berbo yan din ng Ama. Tandaan ninyo yung magsasabing ang berbo yan din ng Ama, o yung berbo tumutukoy sa Ama, malihong doktrina yun mga kapatid, wala sa Biblia noon. Yung berbo iba doon sa Ama. Ay, salamat po. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating first presentation ng ating affirmative. So dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Brother Jeff T. ng Prophetic Advent Ministry. Your time start now. Okay, so salamat kay Pedro sa presentation. Talagang maganda itong presentation mo kasi inisa-isa mo yung chapter 1 ng John. Okay, so dito sa iyong hanay, medyo naagaw pa na siya sa akin yung pagiging creator. So, pinakita mo dito na ang verbo ay talagang siya ay creator. So, ang aking clarificatory question dito kay Fernan, ito bang salitang ito na creator, ito din ba yung salita na nasa Genesis 1 verse 3? Hindi ko pa binanggit yung referensya ng Genesis 1:3. Next question. Okay, salamat. Nabanggit mo din kanina doon sa John 1:1 na ang berbo ay sumasa Diyos at yung Diyos dito na kumbaga parang kasama ng berbo ay ang Ama. At pangalawa, binanggit mo dito nga na yung verbo ay Diyos, ito ay dalawang persona sa isang kalikasang Diyos. Tama ba yung aking narinig? Opo, tama po yung inyong narinig na sa kalikasan bilang Diyos, mayroong dalawang persona ipinakikilala si Juan. Ang ating Panginoon na siyang tinutukoy na berbo at yung kanyang sinasa. Ayun.
Kung sino yung katabi niya, kung sino yung kaharap niya, yan po yung Ama. Kaya iba yung Ama, iba rin ang berbo na tumutukoy kay. Okay. So ibig sabihin po no, klaro po pala yung aking pagkaintindi doon sa iyong pinaliwanag na mayroong dalawang persona ng Diyos na tinutukoy sa John 1:1. Una yung mismong Diyos na ang Ama at pangalawa yung Diyos na tinawag na berbo na sa pamagitan nitong berbo na ito o salita ay nilalang ang sanlibutan. Sa Genesis chapter 1 verse 1 po ba, alin dito sa dalawang persona ng Diyos ang tinutukoy sa Genesis chapter 1 verse 1 na creator? Ang Ama o ang Anak? Hindi ko po muna sasagutin para sa respeto sa atin pong ruling. Sapagkat di ko pa siya ginamit. Okay, automatic. Okay. Okay, sige, salamat. So, punta ako doon sa word, ano po, doon sa salitang berbo. Doon po sa 2 Peter chapter 3, kung ko nagkamali verse 4, ay binanggit din doon na ang lahat ng mga bagay, ang langit at ang lupa, ay ito'y nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ito bang salita dito na sinasabing ginawa ang lahat ng bagay sa pamagitan ng salita ng Diyos? Ito po ba ay ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi ko pa muna sasagutin sapagkat hindi ko pa ginamit yung 2 Pedro 3:4. Automatic next question. Okay. So balikan ko yung John 1:1 kapatid. Nabanggit mo kanina dalawang persona ang Diyos dito. Ibig sabihin ba dahil may dalawang persona ang Diyos dito ay may dalawang Diyos na tinutukoy dito? Yes or no? Hindi po. Ang bilang po naming mga Adventista diyan ay sa bilang na Echad. Yan. Meron pong Echad na kalikasang Diyos na binabanggit po yan na mayroong dalawang persona. Ayun po. Nagkataon lamang dalawa binabanggit pero sa amin doktrina kasi ang Echad ay tumutukoy sa tatlong persona. Kaya lang dahil sa 1:1, dalawa lang po ang binabanggit niya. Okay. So nabanggit mo kuya yung yung Echad So kung hindi ako nagkakamali, ang ibig mong sabihin diyan ay yung nasa Deuteronomio 6:4, tama ba? Hindi po. Hindi ko pa kinukot yung Deuteronomy. Doon lang ako sa salitang binanggit ko na Echad para ipangtukoy o panagot na yung Ama at ang Anak ay nakapaloob doon sa salitang Hebreo na Echad. Next question po. Okay. So yung Echad, ito ay iyong sinagot. Ibig sabihin, sa mga paniniwala ba ng tunay na Hebreo, yung mga, sabihin natin, hindi mga Kristiyano, yung talagang original ng mga Hudyo at Hebreo, yun bang Echad na ginamit nila sa Diyos para sa kanila, dalawang persona ba ito? O sa pagkakaalam nila ay isang persona lamang ang Diyos na tinatawag nilang Echad? Okay. Pagpantukoy po sa Diyos at isang persona tinutukoy, ang ginagamit po nila El o kaya Eloah. Pero pag humigit na, Echad ang ginagamit. Ang Echad po ay mayroong dual meaning. Huwag po niyong ipagkakamali, mayroon po yung dual meaning. Kaya lang sa tagpo ng 1:1, mayroong dalawang persona na pareho silang nasa kanilang Echad. Yes, okay. Ang akin pong katanungan kay Fernando, ang gusto kong liwanagin dito doon sa mga doon sa mga Hudyo, sa kanila, hindi sa atin, hindi sa paliwanag natin bilang mga Kristiyano, kundi doon mismo sa kanila bilang mga Hudyo. Nung bang gamitin nila yung salitang Echad para sa Diyos, ito ba ay para sa kanilang paniniwala? Sa kanilang paniniwala, ito po ba ay singular person o mahigit sa isang persona ang kanilang kinikilalang Diyos na tinatawag nilang Echad? Sa mga Hudyo po sa paniniwala nila, singular person po ba ito? Yes or no? Yes at no. Depende po kasi sa pagkakahanay ng mga ang nagpapasya po kasi ang context kung paano gagamitin yung salitang Echad. Pero kung lalahatin ang persona, sasakupin po siya ng salitang Echad. Sapagkat ang Echad na wika ng Hebreo ay mayroong dalawang meaning. Okay, salamat. So ibig sabihin, kagaya ng iyong pong okay, salamat. Kagaya ng iyong unang sagot na sa mga Hudyo ay singular at binanggit mo nga na pwede ding
plural actually. So tanong ko po sa iyo kapatid, ang mga Hudyo ba, naniniwala ba sila sa kanilang doktrina at paniniwala na mayroong dalawa o mahigit sa isang persona ang Diyos nilang kinikilala? Opo, at maliwanag po yan sa mga ulat ng lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya ho yung paniniwala sa mga Hudyo na ipinagkatiwalaan ng mga aral ng buhay ng ating Panginoon. Ayun. Kaya dito sa Juan 1:1 maliwanag po na meron dalawang 7 minutes. Salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. Nandyan si Erwin Perez Diaz, galing mo naman, sabi niya. Shoutout din kay Frederico Blasi, yes, bago nagkatamang tao, Diyos na. Basa John 1:1. Shoutout din kay Jonathan Orieta, dapat masagot mo ayon sa tanong sa mga Hudyo na pinagmulan ng lumang tipan. Shoutout din kay Rabi Camacho, ilang persona ang Diyos sa Juan 1:1. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, ang personang tumutukoy sa tao, ang Diyos ay Espiritu, kaya huwag ninyong gawing tao ang Diyos. Shoutout din kay Rabi, walang silbi si Camacho, hindi marunong sumagot ng tanong. Nicholas Erilios, at shoutout din kay Pastor Jeramil Amlon ng Gold, scripted na yung argument ni Jeffy. Pareho lang yan sa ANC. Shoutout din mga kapatid kay John Christian Pipito, Brad Jeffy, kaya mo yan sa tulong ng Panginoong Diyos. At shoutout din mga kapatid kay Jim Well, Kuya, sumasabak pa ba si Tatay Jumong sa debate? Ayan. Shoutout din kay Fernan Abalos, Bible Study, Al-Ascura, John 1 verse 2, kasama na siya ng Diyos sa pasimula. Jeffrey Upong, God bless both of you, debater. At Pastor Iggy Boy Kila, tapusin ang Muslim Camacho. Hehehe. So mga kapatid, dako tayo sa ating 10 minutes na negative presentation, Brother Jeffy. Your time start now. Okay. So maraming salamat as I expected, kagaya nga ng binanggit ni Kuya Fernan, na itong talata po ng John 1:1 ay talagang baldado ito pagdating sa pagka-Diyos ni Kristo ang pinag-uusapan, bugbog, ika nga. Wait lang Nakop ba ako? Ayan. Okay. So siguro pag ma-off yung cam ko kasi nandito yung Bible na gagamitin ko sa cellphone ko din, kaya na-off yung cam. Okay lang? Okay, sige, tuloy natin. So yan mga kapatid, kagaya ng mga tanong natin kay Fernan, siyempre ginagalang niya yung rules, kaya hindi niya po ito sinagot yung ating mga katanungan. Doon tayo sa mga punto na kanya pong sinagot sa atin, yung tungkol sa ECAD. So sumang-ayon po si Brother Fernan na sa mga Hudyo, talagang ang kanilang paniniwala actually, ay there is only one person of God. Yan naman po ay alam nating lahat. At kahit sa mga previous na mga naging debate ko sa mga Adventist, sa ilan nilang mga tagapagturo, ay inaamin naman talaga na pag sa mga Hudyo noon ay talagang singular lang ang pagkilala sa Diyos. Okay, ganun pa man, talaga pong totoo na sa mga Hudyo ay singular ang Diyos. Ngayon, gusto kong puntahan bilang negatibo ito pong John chapter 1 na ginamit din po ni Kuya Fernan. Dito po sa Tyndale translation, napakaganda po nung hanay kasi ang pinakita dito ni Kuya Fernan na merong dalawang persona ng Diyos doon sa Juan 1:1, at pagkatapos pagdating po sa verse 2 ay kanyang pinagtibay na sumasa Diyos, nung bago magkatawang tao o hindi pa nagkakatawang tao, ang salita, ika nga niya, ay ito po ay sumasa Diyos. Ibig sabihin kasama na ng Diyos. So dito maliwanag na dito sa verse 2, merong Diyos. Meron talagang Diyos. Pagdating sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. Ngayon, tingnan natin dito sa Tyndale translation mga kapatid. Ano ba ang ginamit dito sa tungkol sa word? Okay, basahin natin In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay. Papost lang bro Rasha, i-share screen ko na lang to para mas
Klaro. Papost lang ng konti, ha? Okay. Share screen ko lang yung aking Bible. Okay na. Ayan. Sabi rito, no? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Pagdating po sa verse 3, klaro ito sa verse 3, ang nilagay po dito, all things were made by it. Hindi po ginamit dito yung him, no? Ito po ay sa Tyndale translation. Ibig sabihin, mas una po itong salin kaysa sa King James at sa iba pang salin. Ngayon, ang ginamit dito, all things were made by it. Kaya tinatanong po natin kanina kay Pepernan, yung tungkol doon sa salita sa Genesis chapter 1 verse 3, kung ito ba ay ang Panginoon Kristo, nang sabi niya, hindi pa niya nagagamit yung talata na yon. At gayon din yung 2 Peter, no, na sa pamagitan ng salita ng Diyos ay nilalang ang sanlibutan. Ganon din sa Psalms, meron din po actually niyan. Ngayon, ang ginamit po dito, all things were made by it. Hindi po tayo magkakaroon ng problema na ang creation ay ginawa sa pamagitan ng salita. Ang ating po tinututulan dito na yung salita ay pangalawang persona. Ilagay natin na sa ngayon sa terminong ginamit ni Pepernan, ito po ay dalawang persona. So ang Ama, siyempre unang persona, pangalawang persona ng Diyos ay ang anak. Ngayon, dito sa verse 3, ang ginamit, all things were made by it. So hindi po ito persona tumutukoy sa pamagitan sa isang persona na bukod sa Diyos. Sa Biblia, mga kapatid, ang creator ay ang Ama lamang. Ano po? There is only one God the Creator. Hindi po dalawa, hindi po tatlo ang creator. Kagaya na lang ng map na babasa dito po sa 2 Kings chapter 19 verse 15, no? Ang binanggit dito, hindi ko na basahin ko na lang dito. 2 Kings chapter 19 verse 15, sabi, at si Ezekias ay dumalangin sa harap ng Panginoon at nagsabi, O Panginoon na Diyos ng Israel na nauupo sa mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang. Sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang lumikha ng langit at lupa. So, ibig sabihin, ito po ay direktang salungat doon sa interpretasyon po na binigay ni Brother Fernan na mayroong creator na ginamit, kumbaga mayroong ginamit ka dito, instrumento, no? Si Jesus Christ daw po, yung instrumento ng Diyos na Ama para sa creator, which is, sa Old Testament, ay hindi po yun sinasang-ayunan. Ano po? Hindi po sumasang-ayon ang lumang tipan sa ganoon. Balik tayo dito sa John 1:1. Gusto ko po kasing bigyan pansin yung 8. So, ibig sabihin, gamit yung 2 Kings 19 verse 15, maliwanag na ang creator isa lang. Ano po? Yung nag-create ng earth and sky, ibig sabihin lahat ng mga bagay, lumikha ng langit at ng lupa, ayun yung Diyos ng Israel. At ang sabi, ikaw ang Diyos, ikaw lamang. So wala pong dalawang persona. Yun po yung unang-unang ating pinapahayag dito. Wala pong paniniwala na dalawang persona na Diyos ang Israel. Kaya, ito po'y pasok dahil creation, ang tamang salin, no, na aking pinaniniwalaan dito ay yung it. Dito sa John chapter 1 verse 3. All things were made by it, and without it was made nothing that was made. At suportado po yan ng iba pang mga tala, kagaya nga ng 2 Peter chapter 3. Basahin natin ang 2 Peter chapter 3. Kahit dito na rin sa Tyndale. Ayan. Ang sabi dito, yan, sa 5, no? This they know not, and that willingly, how that the heavens a great while ago were, and the earth, what that was in the water appeared out, up out of the water by the word of God. Ayan, So by the word of God. So yung word po dito, ito po yung means, ito yung paraan ng Diyos ng creation. Binabanggit, no? No, yun po nga, lupa dati, yung binaha sa panahon ni Noe,
Ito po ay mula sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi dito, appeared up out of the water by the word of God. So yung creation noon, sa pamagitan ng salita po ng Diyos. Kaya balik tayo doon sa John chapter 1, verse 3. Tama ang pagkakalagay dito, all things were made by it, and without it was made nothing that was made. Kasi nga po, ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan ng salita. Ano po? At ang salita po yan ay yung salitang lumabas mismo sa bibig ng Diyos. Genesis chapter 1 verse 3. Ano ang pagkakasabi? Okay, basahin natin. Genesis chapter 1 verse 3. Okay, sabi to. Then God said, nagsalita ang Diyos, let there be light, and there was light. So yun po yung salita. Yun yung sinasabi na kung sa creation po tayo mag-usap, nilalang po ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan po ng salita. At hindi po naman yan mapagdududahan. At tinanong natin kanina sa Genesis chapter 1 verse 1, si Kepernan, kung sino yung creator dito, hindi niya po din sinagot. So mamaya siguro balikan natin pagdating na sa pangalawang tayo. So maliwanag po na sadyang ang Diyos, nung siya'y naglalang, ay nagsalita po siya. Pero yung salita po dito, hindi po another person. Halimbawa, dito po sa talatang 14. Genesis chapter 1 verse 14. Ang sabi dito, thank you bro. Ang sabi dito, then said God, let there be lights. So, nagsalita po muli ang Diyos. Nagsalita siya. Magkaroon ng liwanag. Diyan sa kalawakan, yung araw, buwan at mga bituin. So, sa anong paraan po? Sa pamagitan po ng salita. Kaya balikan uli natin ang John chapter 1 verse 3. Na kapag pinag-usapan ay creation, kasi creation ang dinala ni Brother Fernan, ang ginamit, all things were made by it. At tama po, na ang it dito ay hindi another person of God, kung hindi ito po'y salita ng Diyos mismo na lumabas sa kanyang bibig. Sang-ayon mismo sa 2 Pedro 3 verse 5 at sa Genesis chapter 1 verse 3 at 14. Ano po? So yan po kalaro yan. At meron pa din po sa Psalms na ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Ngayon, pagdating sa verse 4, mabanggit dito, sabi dito, in it was life and the life was the light of men. In it, ang ginamit po ay it. Kasi doon po sa salita, supported po yan ng John 6:63. The words that I... Okay, salamat ng marami. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Fernando Camacho ng SDA, 7 minutes. Your time start. Okay, so ang una ko pong tanong, kapatid na Ipte, dito muna ako sa verbo. Kasi pareho natin ginamit yung John 1:1, no? Kanino tumutukoy yung terminong verbo? Okay, 10 seconds po. Hindi po kasi ako uma-agree kapatid doon sa kanino, doon sa verbo. Kasi nga ang akin pong pinahayag na ang verbo po, ito po'y salita ng Diyos. Hindi po ito another person. Next question po. Okay. So next question po. Nang sabihin dito, ang verbo ay suma sa Diyos. Ano po sa tekstong Grego yung suma sa Diyos? Okay. Hindi ko po ginamit yung tekstong Grego. Ang ginamit ko po dito ay yung Tyndale version, na hindi naman nalalayo doon sa King James, na ang ginamit ay suma sa Diyos sa Tagalog, with God po sa English. Yun po kapatid ang aking sagot. Next question. Okay. Tinututulan mo ba na yung salitang suma sa Diyos ay nasa Greek text na prostonteon? Tutol ka po ba roon o sang-ayon? Okay, sang-ayon po ako. Hindi ibig sabihin kapatid na dahil nandoon ang ganoong pagkakasalita ay nangangahulugan na ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, ito po ay subject for interpretation pa rin. Kaya nga may iba't ibang salin ng translation na ginamit dito dahilan nga sa
Subject for interpretation pa rin po yan. Sabi niyo ay hindi kayo tumututol na yung salitang sumas sa Diyos ay nasa termino prostonteon. Alam niyo po ba na ang prostonteon o yung salitang pros sa Greek na itinanong ko po sa inyo ay kumakahulugan ng nasa tabi o kaya'y nasa harapan? Sinasang-ayunan niyo rin po ba yung kahulugan na yon? Yes or no? Yes, kung sa kahulugan ng salita, kapatid, ano po. Yun nga, kagaya ng sinasabi ko, hindi po nangahulugan na ganun ang binanggit na salita ay wala ng interpretasyon. Kagaya lang po yan ng sabi ng Panginoon Kristo kay Pedro na lumagay ka sa likod ko, Satanas. Kung sa ating termino at lingwahe din yun, direkta yun. Pero alam natin na hindi po sa lahat ng pagkakataon na kahit man Greek man yan, ay wala ng interpretation. Subject for interpretation pa rin po yan. Next question. Sa makatwid, kapag sinabing prostonteon, ayon sa mga Bible scholar, ito ay nasa harapan ng Diyos o di kaya nasa tabi ng Diyos. Maliban sa dalawang ito, mayroon ka bang dala na pakahulugan ng ibang mga Bible scholar or Bible theologian tungkol sa prostonteon? Meron po o wala? Wala, kapatid. Una-una, ba't wala? Kalimitan kasi sa mga scholar na nagpaliwanag dyan ay hindi naman po talagang tunay na Hudyo. Pangalawa, may mga ideya po sila ng Trinitarian or deity of Christ. Kaya ako po ay hindi nag-base sa mga scholar bagkos sa batayan mismo ng doktrina at paniniwala ng mga Israel na meron lang silang isang Diyos at subject for interpretation po ang word dyan. Okay, next question po. Yung salitang ang berbo ay Diyos. Dito lumilitaw na maliwanag na Diyos ang berbo. Ano po ito sa tekstong Grego? Kasi ginamit natin yung John 1:1 bagamat tindil ang inyo pong ginamit. Ano po ito sa tekstong Grego? Again, 10 seconds, hindi ko po ginamit ang tekstong Grego dito, Kapernan. Kung hindi mismo doon sa naiintindihan nating lingwahe, klaro naman ang binanggit doon, the word was God at ang verbo ay Diyos. Siguro naman tama ang pagkakasali niyan. Next question. Mahalaga bang pag-aralan ang Greek manuscript? Yes or no? Depende, 10 seconds. Depende po yan sa kagustuhan. Ako, personal, pinag-aaralan ko. Pero nakita kong hindi naman po siya makakatulong sa pag-interpreta dito sa John 1:1. Next question po. Okay. Kung hindi makakatulong ang Greek text sa pag-aaral ng John 1:1, paano tayo magkakaroon ng mga translation ng John 1:1 kung hindi mahalaga ang Greek text ng John 1:1? Okay. Maliwanag naman, madaming translation. Ano po? So yung mga translation na yan po ang ginagamit ko para ito ay ipaghambing-hambing. So ibig sabihin, sila na yung una nag-translate, hindi ko na po dinagdagan yung sakit ng ulo ko. Bagamat pinag-aaralan ko yon at ikinukumpara ko, may mga tamang salin naman po. May mga tamang salin pa rin naman. Kaya nga, dito pa rin sa ating lingwahe na naiintindihan, mauunawaan pa rin po natin kung ano yung tunay na kahulugan ng talata. Next question. Okay, next question. Sabi mo kasi hindi mahalaga ang Greek text ng John 1:1. Bago magkaroon ng mga translation na Tagalog at English, hindi ba't may nauna muna ang Greek text bago nagkaroon ng mga translation? Tama po ba yun o mali? Yes, tama yun. Oo. Kaya nga po isinali na sa maraming salin. Ang layunin ay makarating sa tao yung kahulugan ng salita, ng mga salita sa orihinal. Ngayon, sayang naman po yung mahigit 40 version ng Biblia na hindi naman pala pwedeng pagbatayan ng interpretasyon. Ba't sinalin pa po ng pagkadami-dami? Ang dami pong Biblia, may iba't ibang kahulugan mula sa original na Greek text. So, ibig sabihin, hindi ko na pinahirapan yung sarili ko, Kapernan. Dito na mismo ako sa mga salin nagkukumpara. Sa makatwid lumalabas na mahalagang aralin ang Greek text. Kasi kung hindi ito aaralin,
hindi magkakaroon ng mga Bible translation. Kaya nagkaroon ng Bible translation kasi inaral nila ang Greek text. Tanong ulit, mahalaga po bang aralin ang Greek text? Yes or no? Okay, no uli ang sagot ko. Kasi ang sinasaklo ko po para sa akin ang pangalan. Para sa akin po. Hindi ko naman, okay. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. At dako tayo sa Okay po mga kapatid, at so napaka-clear ng ating mga questions at ng mga sagot naman ng negative side. Ano ho? Ang napansin ko lang dito mga kapatid ay pagka pumupunta na tayo sa Greek manuscript, ay lumilitaw sa kanyang mga sagot, hindi mahalaga ang Greek text. Ano ho? Kasi natatanong natin doon sa Greek text eh. Alam niyo po mga kapatid, mahalaga ang Greek text. Dapat siyang aralin. Ano ho? Kaya nga mayroong mga Bible scholar, mga Bible theologian na nagsulog ng kilay para aralin ang Greek text. Ang layunin nila para aralin ang Greek text ay makapagsalin din ng mga Bible version at mga Bible translation para mabasa ng lahat ng mga tao yung nilalaman ng Greek text na hindi nakakaintindi ng koine Greek. Ano po? Yan, hindi natin sinasabi na hindi mahalaga ang mga Bible translations. Ano? In fact, yan nga paninindigan ng Seventh-day Adventist eh. Tignan ninyo ha, mga kapatid. Dito sa aming yan, problem in the Bible translation. We further record our conviction that all our workers, ministers, teachers, authors, editors, and leaders should rigidly refrain from further participation in this controversy, leaving all free to use the version of their choice. Yan ang aming paninindigan. Mahalaga sa amin ang mga Bible version. And one thing must be borne in mind, there will be no final or exclusively perfect version. Kaya kami, mahalaga sa amin ang lahat ng version. Ano ho? Pero bagamat mahalaga ang bawat versions, ang mga Bible version o Bible translations, ay tinatanaw pa rin namin napakahalaga pa rin aralin yung Greek text. Kasi walang translation kung walang Greek text. Ano ho? Yan, ito pa. The historic position of Seventh-day Adventist Church has been to recognize value and the various translations and to leave its member free to use the version of their choice. Yan. Kaya mahalaga po sa amin
yung mga Bible versions. Ngayon, kaya lang natin natatanong yung pong Greek text kasi nandoon po kasi ang lalim ng pag-aaral ng patungkol sa pinapaksa ngayon. No po? Ngayon, tignan ho ninyo. Punta natin kahalagahan ng Greek text. Ano po? Yan, ito. At yung sinasabing parang hindi mahalaga ang Bible translation. Ngayon, bubunot muna ako ng Bible translations. Ano po? Ito po ay Amplified Bible. Isa po siyang classic edition na isinalin sa pamamaraang paraphrase. Ano ho? Ginagawa ang paraphrase version ng mga scholar para maintindihan ng mga mambabasa na mababaw pa sa pag-aaral ng Biblia. Maintindihan nila yung binabasa kung ano ba ibig sabihin nito. Ang sabi rito, in the beginning was the Word. No? Sino daw yung Word na tinutukoy? Christ. No? Kaya dito, nag 10 seconds po yung kasi hindi niya mauri kung yun bang ama yan o si Kristo. Gustong palabasin lang diyan nila na ito yung salitang lumalabas sa bibig, parang animra lang, parang ganon. So, Word, si Kristo po yan eh. And the Word was with God. Sumasa Diyos. And the Word was God Himself. So maliwanag po mga kapatid eh. Kaya sabi ko nga mahalaga ang Bible translation. Tagalogin natin. Sa pasimula ay naroon na ang salita. Sino salita? Si Kristo. At ang salita ay kasama ng Diyos. Yung was with God. Ibig sabihin niya kasama ng Diyos. Yan po yung prostonteon. Na sinasang-ayunan naman ng ating pong negative side. Kaya lang sa bandang dulo may paglilihis. Kasi nga tinatakbuhan po yung tekstong Griego. Ano po? Ngayon, ito pa. Ito pa yung isa, huhugot pa tayo. Yan. Dito naman sa etong isa naman. Yan. Mahalaga rin ito, Common English sa Bible. And the Word was God. Yan po, marami po yan mga kapatid kung isa-isahin ko. Bakit ko yung isa-isa? Kasi yan mahalaga sa amin ang Bible versions. Ano po? Ayan napakarami po niyan mga kapatid. I think nakikita nyo sa screen. At dito sa New Life Version, the Word, sino ulit? Christ was in the beginning. The Word was with God. The Word was God. Yan. Kaya hindi po pwedeng sasabihin sa atin na hindi mahalaga mga Bible translation. Mahalaga sila. As long as na hindi mo rin hindi mo bibigyang o hindi mo pahahalagahan yung mga yung Greek text. Ano po? Ngayon. Tingnan pa ninyo ang isang na ito. Dito naman ako sa yan, dito sa prostonteon. Yan, sa pros. Yan, ilapat natin sa screen. Yan. Ito ay mula sa isang Tagalog, Grego na dito po yan, kay Kit Halinga. Diksionaryong Grego-Pilipino ng Bagong Tipan. Yung pros, ang ibig sabihin diyan, yan daw po ay palatandaan ng mabuting ugnayan, unang pagsasamahan. Yan. Sa, kay, sa harap, kasama ng, o kaya kasama ni. Yan. Kabilang sa. Yun po yung, sa tekstong Grego, yan po yung pros. Doon sa prostonteon. Ano po? Kaya, mahal, kung ba't inuugat ko doon sa tekstong Grego, kasi, dahil dito sa terminong prostonteon, lumilitaw talaga, iba yung pong tawag dito, yung logos o yung salita, yung berbo kaysa doon sa unang pagkabanggit ng Diyos. Magkaiba talaga silang persona. Sila po ay magkasama sa makatwid. Magkasama sila. Hindi yung isa hindi siya persona, tapos yung isa persona, mali po 'yon. Pareho silang persona. Kaya nga ang binanggit dito, prostonteon. Magkaparehong persona. Magkasama silang persona. Yung isa ang ama,
at yung isa na berbo si Kristo. Ayun, nasuma sa Ama. Ganun lang naman pong ibig sabihin po niyan eh. Ito ho, ilalagay ko sa screen ha. Gagawin kong kulay green yung prostonteon. Yan, no? So diyan po makikita ho ninyo, no? Yan. Ito yung Novum Testamentum Greece. Yan. Kaya yung isa kanina nagsasabi basahin sa Hebrew language, no? Dito muna tayo sa Greek text kasi ito yung pinagsulat sa aklat ng Juan eh. No? Ayan, no, prostonteon. Nasa harap siya mismo ng Ama o nasa tabi siya mismo ng Ama. Yun pong ibig sabihin nito. At doon sa uling bahagi, ang berbo ay Diyos. Maliwanag po kahit sa tekstong Grego. Ayan, no? Yan. Theos and Hologos. Ano yung translation na mahalaga rito? Dito muna ako sa translation. Ito kasi mga ano na to eh. Mga nag-aral na sila ng biblical languages eh. Sabi ko doon sa mga Bible translations, at ang verbo ay Diyos. Pero tignan nyo naman dito kay Ernest. Ito na, didiretso ko na nga dito. No? Kaya Colwell, copyright 1933. Pahina 12, mahaba yan, hanggang 21 po yan eh. But the conclusion, ang tamang sagot, and the word was God. Yun po ang dapat nating maunawaan. Kaya yung pong verbo na yon na tinutukoy ni Juan, Diyos po yun. At yung sinasabi po niya, yung ginamit niya yung kay Tyndale, doon sa John 1:3. Ito po, yung kay Tyndale na ginamit niya, no? Yan. Wala akong tutol dito mga kapatid eh. Dapat lang pong unawain na ang sinasabi ni Tyndale, kung alam niyo kung ito itatagalogin ko ng sabi kasi dito all things were made by it and without it was made nothing that was made. So kung tatagalogin ko lang ito, lalabas dito na ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan nito. At kung wala ito, ay walang anumang bagay na ginawa. Kanino ba tumutukoy yung terminong lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan nito? Doon pa rin po babalik sa logos. Na yung logos, yung verbo ay Diyos. Kaya nga manlalalang po yun eh. Ngayon, yung pagkagamit ng ikalawang hari, 19:5, ito'y walang iba. No, yung tinutukoy ditong Diyos ng Israel, ang Panginoong Jesucristo ito. Ang Panginoong Jesucristo po ito. Na siyang tagapagsalita ng Ama. Sa lumang tipan, ang Panginoong Jesucristo kasi sinugo siya ang nagbigay ng 10 Commandments. Siya ang laging kausap ng bayang Israel. Kaugnay rin ito ng Isaiah 45:11. Ang Panginoong Jesucristo po ito. Ang ibig na sabihin diyan sa aklat ng mga hari, siya mismo yung kanyang tapos na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating affirmative. Dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Jeff T ng PAM. Okay. Ayan. Okay, so salamat kay Perna sa iyong patuloy na presentasyon. Ngayon, nabanggit mo yung amplified version, no? Na ito'y paraphrase Bible. Ang tanong ko kapatid, yun ba nag-translate ng amplified ay Trinitarian? Yes or no? Hindi ko siya nasuri kung siya ay Trinitarian o hindi. Ang sinuri ko sa kanya, nag-aral ba siya ng tekstong ng biblical languages? Ang sagot, yes. Sa mga Bible scholar kasi, ay mahalaga sa kanila yung inaral, yung Greek text para maisali nila ito alisunod sa sinasabi ng Greek text. Okay. So, hindi mo kumbaga parang hindi mo kilala or wala kang masyadong background doon sa sa nag-translate kung Trinitarian ba siya o hindi. Doon tayo sa mga ginamit mo pang ibang mga, I think doon sa inyong mga aklat. Sabi mo nga, may mga translation din doon
na lahat ng translation, actually, hindi naman tayo sumasalungat na lahat ng translation mahalaga, kagaya ng binanggit ko kanina. Kaya nagtanong ko, kapatid, ayun bang mga nag-translate dyan ng John 1:1 na binanggit mo ngayon sa rebuttal mo, na ini-insert yung si Jesus na siya yung word, ito ba mga taong ito ay naniniwalang si Kristo ay Diyos? Yes or no? Yes, pero ang kanilang translation ay hindi nila isinasandig sa kanilang pananampalataya, kundi isinasandig nila ito batay sa learning na inabot nila doon sa biblical languages, para kahit sino ay pwedeng magamit ang kanilang mga salin kahit na anong salita. Okay. Ayan. So balik ako doon sa tema, no? Salamat dun po sa mga information na iyong ibinigay. Klaro naman na po yun para sa akin. So balikan ko yung tanong ko kanina. Doon tayo sa word. Idinin nyo kanina na ang sanlibutan or yung creation ay ginawa sa pamagitan ng word. Kaya nga yung word ay God kasi siya ay creator. So balik ko doon, kapatid, no? Dahil word ang pinag-uusapan natin dito. Yun bang nasa 2 Peter chapter 3 verse 5? Yung word ba na tinutukoy doon ay iba sa word na tinutukoy sa John 1:1? 2 Peter. Titignan ko po para masasagot ko. Meron naman akong oras, ano? Okay, 2 sige. Peter 3:4. Yan. Sa 5 siguro, bro. Sa 5 para ano. Sa 5. Okay. Oo. Oo. Walang halaga sa kanilang katotohanan ang langit at lupa, nilikha ng Diyos sa bisa ng kanyang salita. Nilikha ang lupa buhat sa tubig at sa gitna ng tubig. Ayos po sa pamamagitan po ng salita, pero tignan ninyo yung pagkakahanay po dyan, small letter S po yan. Hindi po yan capital S. Okay. Sa original ba na, sinasabi mo nga na talaga napakahalaga ng original, meron bang capital at small letter doon? Meron po sa Koine Greek po, meron. Kaya nga, dyan mo mauuri kung yung theos ba o ibang mga tekstong Grego ay pronoun o kaya ay normal na mga kataga. No? Meron pong mga uppercase po sila o merong mga malaking titik at merong small letter. Lahat ba ng pinagsalina ng Bible translation ay Koine Greek, kapatid? Yes, nakabatay po yan sa Koine Greek kasi ang first century Christians, ang kanilang lingua franca during that time ay Koine Greek. Ano po? Yun ang kanilang ginagamit. Kaya lahat ng sulat nila sa Koine Greek nila sinusulat. Ngayon, kung may mga Greek version na hindi sa Koine Greek. Okay. So ibig mong sabihin, binanggit mo kanina small letter. So ibig sabihin, itong creation sa 2 Peter chapter 3 verse 5 ay hindi po ito si Jesus ang ginamit. Tama ba? Mali po. Yun pong lumikha si Jesus Christ. Diyan po si Jesus Christ. Nililikha niya sa pamamagitan ng kanyang pagtawag. Magkaroon ng mga halaman, ng mga luntian, ng mga... Si Jesus Christ po yung akto na lumikha ng daigdig. According to John 1:1 hanggang verse 3 at verse 10. Okay. So ibig sabihin, ibig mo po sabihin na ang creator ay ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Tama po ba? Hindi po. Sabi ko nga, ang Ama creator din. Pero yung actual na gumawa, ang tools na ginamit ng Ama, si Kristo. In layman's term. Siya yung, si Kristo ang ginamit niya para malika. Si Kristo naman habang lumilika sa pamamagitan ng kanyang kamay, sa pamamagitan ng kanyang pagbigkas. Ayun. Kaya ang actual si Kristo, ang Ama manlilikha rin. Ginamit niya si Kristo para malika lahat ng bagay. So, siguro naman, kapatid, ay pamilyar ka kapag ang pagkakasalin ay singular o plural, di ba? So dito sa 2 King 19 verse 15, ginamit mo din ito bilang rebuttal doon sa aking paggamit. Binanggit dito na ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa, ikaw ang lumikha ng langit at ng lupa. Ang sabi mo ay ang Panginoong Hesukristo. Ito. Ibig sabihin ba, yung salitang lamang dito, tumutukoy ito sa ating Panginoong Hesukristo lamang at hindi kabilang ang Diyos sa creator na sinasabi dito? Hindi po, mali po unawa ninyo. Ang lumikha po riyan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabing lamang kasi siya yung aktibo
Yung kanyang mismong kamay, ang siyang lumikha sa tao, siya mismo yung bumigkas. Yung ginawa niya ito dahil tagubilin yun ng Ama. Kaya ang sanlibutan ginawa sa pamamagitan niya. Ayun. So ibig sabihin, kapatid, ay para sa iyo ay merong dalawang Diyos na creator. Tama ba? Dalawa ang creator na tinutukoy mo? Hindi po. Dalawang persona na creator na parehong nasa bilang na echad na Diyos. Yung dalawang persona na yan, ang Ama ang siyang manlilikha, sa pamamagitan ni Kristo, ginamit niyang tools si Kristo bilang aktibong manlilikha naman. Kaya yung nasa ikalawang hari, si Kristo. Okay, na question. Sa 1 King chapter 8 verse 23, bro, nasabi, O Lord God of Israel, there is no God like thee. Ilang persona ito, kapatid? Yung ginamit na D dito, dalawa o isa? Sandali po, saan po yan? Ikalawang hari. Time na. 1 King 8:23. 7 minutes time. 7 minutes. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako naman tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live kay Jose Reiner Tarayo. Ang verbo na ginamit mo ay mula sa Latin na salitang verbum. Literally means salita, hindi persona. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ang verbo or word ba ay common noun or proper noun? Shoutout din kay Al Ascura, John 1:1 verse 2. Siya si salita sa kalagayang espiritu. Revelation 19:13, siya si salita ng Diyos sa kalagayang tao. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, lihis ang usapan ninyo. Rafi Camacho, gamit ka ng Greek, hindi mo naman naunawaan ang Juan 1:1. Walang silbi ang paggamit mo ng Greek kung may dalawang Diyos ang John 1:1. Shoutout din kay Jonathan Orieta, Bro Camacho, ano ba ang ibig sabihin ng salita? Dahil sa iyo ay samantalang ang ipinakikita ay salita, which logo. So ang topic ay logo, hindi sino. Shoutout din kay Fernan Abalos, congrats Fernando Camacho. Ars de la Cruz, congrats Bro Camacho, sa Diyos ang kapurihan, SDA is always winner. Sharalum Banya, ito na lang ang mga gumagamit ng Greek, pakiunawa na lang yung John 12 verse 49. Shoutout din kay Imarlon Coreche, nahuli na ako. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay Ladel Orieta Glory, good evening daw. Jomer Noel, good evening Cap Camacho. Sabi naman ni Abila Leonard, baka naman ikaw lang ang isinumpa, itinuturo mo pa ang SDA. Shoutout din mga kapatid dito kay Sharalom MJ Noel SDA. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Dadako tayo sa ating rebuttal ng negative. Brother Jeff T ng PAM. Your time start now. Okay. So yan mga kapatid, no, klaro din po yung ating mga katanungan patungkol po dito sa inihanay po. Actually, ang tema po dito ay patutunayan ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos bago magkatawang tao. Ano po, yun po talaga yung tema dito. So kaya lang, pero parang medyo hindi doon masyadong napasentro yung yung mga talakayan. Ngayon pa man, no, tinanong natin si kapatid na Fernan patungkol po dito sa unang ginamit niya yung amplified, no, sa version ng Biblia. Gusto ko po liwanagin, wala po akong sinabi na ang mga version ng Biblia ay hindi mahalaga. Ang sabi ko nga po ay sayang naman yung mahigit 40 na version ng Biblia na isinalin mula sa mga orihinal kung hindi naman pala ito mapapakinabangan o makukuhanan ng pagkaunawa. Kaya sabi ko, ito po ay mahalaga, yung pong mga version, no po? Kaya ngayon yung ginagamit ko. Ngayon, bakit ko sinabi na para sa akin hindi mahalaga yung Greek? Hindi ko po ibig sabihin na hindi mahalaga na malaman yung Greek. Ang ibig ko sabihin sa akin, dito po sa aming pagtatalakay sa John 1:1, para sa akin hindi po mahalaga yung Greek dito. Alam niyo po kung bakit? Kasi subject nga for interpretation. Binanggit ko nga sa kanya kanina, subject for interpretation pa rin po. Kagaya noon, tinanong ko kung ang mga nagsalin po ba nito, Trinitarian, yung mga nagsalin po, karamihan Trinitarian eh. Di ba? Actually, kahit naman yung Tendel naniniwala na Diyos si Kristo. Kaya lang, makita natin, pag paraphrases Bible, inserted. Kasi doktrina na nila yun eh. Automatic doktrina nila yun, kaya na nilagay nila. Di ba?
ay paano ko magsasalin yan isang tunay na Hudyo na walang bias? So siyempre, papakita niya po yan sa interpretation nila kung anong ibig sabihin. Ngayon, bilang ako po ay isang mag-aaral ng Biblia, no, na ang aking pong batayan ng interpretasyon ay hindi lamang po basta yung original na Greek. Dahil kapag ka po doon tayo sa salitang Greek magbabatay, pwede po tayong malihis. Bakit nga ho? Sapagkat ang Greek concept o theology, meron po silang sariling konsepto. Kaya kung gamitin nila yung mga termino nilang yan, ay pwede po yung malihis sa ating paniniwala, lalo na kung ikukumpara natin sa paniniwala po ng mga original na mga Israelita. Ano po? Kaya kung iyo pong pag-aralan ang Greek theology, kaya nga po sa kasaysayan ang paniniwalang si Kristo ay Diyos ay nanggaling po yan sa mga Grego paniniwala. No? Yung Platonism, yan po yung pinagmulan ng paniniwala na yan. Kaya tayo, hindi po natin sinasabing hindi na kailangan na alamin ang mga original. No? Pwede, magandang alamin pa rin po yan. Pero sa aking obserbasyon, kaya patuloy na may debate kahit naman sa mga scholars, hindi naman po lahat ng scholars ay Trinitarian or naniniwala o sang-ayon sa isang translation. Kagaya na lang ni Paul Sumner, isa din po siyang scholar, modern scholar, na dati siyang Trinitarian pero nung pag-aralan niya ang Biblia sa konsepto talaga ng Diyos na kinikilala ng Israel ay hindi na po siya Trinitarian. Iniwan niya po yung pagiging Trinitarian dahil nakita niya na yun pala ay konsepto ng mga Grego. No? Kaya tinatanong ko kanina kung mga Trinitarian ba o naniniwala sa Diyos yung mga nagsalin, ayun po kasi talagang totoo. No? Kalimitan sa nagsalin ng Biblia ay talagang naniniwala si Kristo ay Diyos. Di ba? Kaya nga sa ibang mga bersikulo ginamitan pa yan na ang noong ninatawag na Granville Sharp Rules para mai-insist lang na talagang ang Panginoon Jesucristo ay Diyos. Bagay na hindi po naman totoo. Okay. Ito po yung pundasyon sa creation, mga kapatid. Ang creation, no? O ang Diyos ay siya ang creator. Sabi ni Kapatid na Fernan kanina, mayroong kasama, mayroong tinatawag niya na kaparaanan ng creation na ang Panginoong Jesucristo ang siyang akto na nagporma, habang ang Diyos naman ang parang ang Diyos ang nagplano, tapos si Jesus yung foreman, parang ganun. Bagay na hindi po yan sinasangayon na ng Biblia, lalo na po sa Lumang Tipan. No? Sa Lumang Tipan po, yung salitang ikad, sa paniniwalang mga Hudyo, sa Deuteronomy 6, chapter 6, verse 4, singular God po yan. Singular person po yan. Hindi po plural. Ang tangi po na nagpapaliwanag ng ikad ay plural, baga na ginamit sa Diyos ay plural in person, ay mga Kristiyano na Trinitarian. Trinitarian. Pero tanungin niyo mo yung mga Ones na mga hindi Trinitarian at ang ikad din nila dyan ay singular person. Di ba? Ngayon, ito po yung nakakalungkot kasi bakit tayo, like general natin, bakit yung mga Trinitarian, pinakialaman nila yung paniniwala ng mga Hudyo. No? Ngayon, parang pinapalabas ng mga Trinitarian na mas tama yung pag-unawa nila sa ikad kaysa doon sa Hudyo na yun yung paniniwala mismo nila. Kagaya ng ating Panginoon Jesucristo, nung tanungin siya ng isa pong eskriba doon sa Marcos 12:29, tinanong siya ano ang pinakaunang kautusan? Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos. So ating Panginoon Jesucristo, kasama sa may kinikilalang Diyos, ay iisa. Anong sabi po nung nagtanong sa kanya? Tama, maliwanag at ang pagkakasagot. Tunay nga na walang iba liban sa kanya. Kasi po, sa paniniwala po ng Old Testament, ang Diyos po, isa lang talaga. Isang persona, hindi po dalawang persona. Ang naglalang po, kaya nga sa Genesis chapter 1 verse 1, tinanong natin, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. No? So ang ginamit dito po yung tinatawag na Diyos, sinalin sa singular na pagkakasalin. Alam naman natin na pag sinasalin po sa Biblia ang Diyos kapag plural, halimbawa, mga Diyos, pag sa Tagalog, pag sa English, gods. Ayan. So nabanggit yung L na siyang singular. Pero sa 82:1 po ng Psalms, ginamit po doon ng Elohim standeth in the congregation of El. Yung pong El doon, may kongregasyon. So hindi po singular. Kasi may kongregasyon. Di ba? Mighty. Yung mga mighty po doon. He judges among the gods. So meron sa 82:1 may dalawang salin. Ibig sabihin, may dalawang pagkakagamit. Yung una, yung God standeth,
Yung God doon, singular. In the congregation of the mighty, plural. Pangatlo, He judges among gods. Elohim din po yung ginamit doon with S. So kapag ka po ang Diyos na tinutukoy ay tunay na Diyos, singular po yan kahit sa salin ng animong Biblia. Pero kapag ka ito ay hindi tumutukoy sa tunay na Diyos, pwede sa mga hari, sa mga tao, o sa mga anghel, with S, gods ang ginamit. So ang creator mga kapatid, isa lang. Wala pong co-creator, wala pong ganon. Ito sabi, nilalang ng Panginoong Diyos, Genesis 2 verse 7, ang tao sa alabok ng lupa. Di ba? Isa lang, nilalang ng Panginoong Diyos. So may Panginoong Diyos. At ang Panginoong Diyos na ito ay hindi po itong Panginoong Jesucristo. Sabi pa dito sa 86 verse 10 ng Psalms, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kagilagilalas na mga bagay. Ikaw na mag-isa ang Diyos. So yung mag-isa po mga kapatid, hindi po ito pwedeng sabihin na na plural. Baka may masilip dito si kapatid na Fernan. Sa original, kapatid, yan? Alam ka, Fernan? Ayan. Pero ito mga kapatid, puntahan natin ngayon doon sa unang Timoteo 1:17. Sa unang Timoteo 1:17. Hindi ko alam kung paano ito masisilip ni Fernan. Kasi magaling si Fernan sa Greek eh. Ang ginamit po dyan sa unang Timoteo 1:17, sa hari walang hanggan, sa iisang Diyos. Ang ginamit dyan, mga kapatid, ay monotheos. No? Monotheos ang ginamit dyan. So singular God talaga yan. Kaya nga, hindi natin sinasang-ayunan na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos bago pa magkatawang tao sa kanilang doktrina. Wala pong ganon. Bakit to? Ito pa, isa pong dahilan. Bakit po hindi tayo sumasang-ayon doon sa pre-existence? Dito po sa Lucas, Lucas chapter 1, klarong-klaro po naman dito. Ang sabi dito, verse 30 and 31, at sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot Maria sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. So may Diyos na binanggit dito, sigurado po tayo hindi ang Panginoon Jesucristo ito. At darito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. So makita natin, dito po, yung Jesus, tatawagin pa lang. Hindi pa po umiiral ang Jesus. Kundi kailan lang po siya iiral kapag ka po ay pinanganak na ni Maria. Saka pa lang po magkakaroon ng Jesus. So paano nangyari na nagkaroon na ng Jesus na Diyos bago pa po magkatawag tao o ipanganak ni Maria? So wala pong gano'n, no? Hindi din sinabi dito ng Anghel Gabriel na papasok ang Diyos sa iyo o magkakatawag tao ang Diyos sa iyo. Wala pong gano'n. Kung hindi sabi dito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka na isang lalaki. So ang ating Panginoon Kristo, umiral lang siya sa bagong tipan. Kaya paano po siyang iiral bilang Diyos sa lumang tipan? At kung umiiral man siya sa lumang tipan bilang Diyos, hindi magiging dalawa po ang Diyos doon. Tandaan natin, yung salitang ikad po, hindi po yung termino ng Trinitarian. Termino po ng mga Hudyo, ng tunay ng mga Israelita, na naniniwala na meron lang isa na persona ang Diyos. Alam ko po na alam di Kaper na yan, na ang mga Hudyo, ang mga Israelites, ay talagang naniniwala na there is only one person of God. Maraming salamat. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang rebuttal ng ating negative Brother Jeff T ng PEM at dako tayo sa ating second cross ng ating affirmative Fernando Camacho ng SDA 7 minutes your time start. Okay. Ang una ko pong tanong kapatid na Hipte. Okay. Kung hindi mo pagbabatingan ang Greek text ng John 1:1, anong Bible translation ang mapagkatiwalaan na masasabi mong tama? Okay, mas safe kapatid yung hindi paraphrase. Ibig sabihin, kasi pag paraphrase Bible, automatic mayroon na kasing paliwanag yan o nagsalin. So doon tayo sa mga hindi paraphrase Bible, compare natin, unang-una kailangan mayroon tayong basis. Pag sinabi kasing Diyos, sa paniniwala ng mga Israelita, there's only one God. No? Yan ay isang persona lang. So kapag nakaugat tayo doon at hindi Trinitarian ng ating ugat ng pag-unawa, automatic iba po ang resulta ng John 1:1. Next question. Okay, thank you. Next question po ay punta muna ako sa sinasabi mong paraphrase. No? Itong nakikita ko sa inyo ay paraphrase yan. No? Magandang balita, Biblia. At ang nakalagay diyan,
ang salita ay Diyos. Yan po ba ay tama o mali? Okay, yes, tama po yan. Tama. Okay, ang ating po pinag-usapan, ano ba yung interpretation? Ano yung pagkaunawa? Bakit sinasabi ng salita ay Diyos? Ito ba tumutukoy sa isang persona ng Diyos? O ito tumutukoy sa karakteristik ng Diyos? Ako po'y tumatayo dyan, kapatid, na ang salita kasi ay ito po ay nagpapahayag, no, mismo ng katangian nung nagsalita. So, kaya tinawag dyan ng Diyos ay salita o ang salita ay Diyos, pinapahayag po dyan yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi tama po ito eh. So, tinatanggap mo na yung salita ay kasama. No? Yung salita, kasama ng Ama. Kasi yung Diyos dyan, yung Ama eh. Tinatanggap mo ba yun na yung salita ay kasama ng Ama? Yes or no? Hindi ko po tinatanggap yung salitang kasama. No? Kasi ang tanong nyo lang po kanina, yung dun sa salita ay Diyos. Ngayon, pagdating doon sa kasama, hindi ko po tinatanggap. Hindi ko po sinasabi na yung kabuuan ng pagkakasalin dyan ay tama. Kaya nga, kailangan pa rin natin compare, kasi sa ibang salin, dito sa ating karaniwang ginagamit na Tagalog ay sumasa ang ginamit, sumasa Diyos, hindi kasama. So, based sa one God, ay mas tama yung sumasa Diyos. Next question. Tama ba yung salitang kasama ng Diyos at sumas sa Diyos ay parehong galing sa prostonteon? Yes or no? Yes, pareho pong galing sa prostonteon. Ngayon, ang atin po dito pinag-usapan, paano natin iniinterpreta? Ano yung basis natin na interpretasyon doon sa salita? Hindi ko po kinokontra yung salita na ginamit doon sa original. Ang atin po yung interpretation. Paano natin iniinterpreta ito? Based sa one God believer at sa mga Trinitarian believer. So bilang one God believer, kapatid, automatic po sa atin may interpretation po yan. Hindi nangahulugan na dahil yan ay ginamit, ayun na ang kahulugan yan. Okay. Kung mali, no? Kung mali yung pong yaang kasama ng Diyos doon sa prostonteon, okay? Ano ang ibang kahulugan ng prostonteon na nangangahulugang hindi siya kasama ng Diyos? Ano pwede mo ipanghalilir yan? Ayun, yung binasa na natin dito na sumasa Diyos. Ibig sabihin, pagka sumasa Diyos, ibig sabihin ang salita ay nasa Diyos. At tama, dahil ang Diyos ay nagsalita sa creation. Sinalita niya at nagkagayon. Yun po ang kasagutan ko. Kaya mas tama na gamitin yung sumasa Diyos. Next question po. So paano mo nasabing tama yung sumasa Diyos at mali yung kasama ng Diyos? Ano pinagbasihan mo? Bible translation lang ang pinagbasihan mo? Tama ba ako? Hindi ka bumase sa mga Greek text, kundi sa Bible translation lang? Hindi po. Ang pinagbasihan ko po mismo yung biblical doctrine, lalo na yung konsepto ng paniniwala sa Diyos. Doon po ako nakabatay. Sa Biblia kasi, lalo na sa Old Testament, ang konsepto ng pagkilala sa Diyos isa lang, isang persona lang. Kaya kapag kaisa lang ang persona ng konsepto ng pagkakilala mo sa Diyos, ang John 1:1 ay maunawa po natin na mas tama yung salitang suma sa Diyos. Dahil hindi nga po kami naniniwala bilang mga one God believer na ang Panginoon Kristo ay another person of Diyos. Next question po. So sa makatwid, mali si Kate Hainga sa pag-aaral niya ng biblical text na ipinakilala niyang Ampros ay nangangahulugan ng sa harap, kasama ng o kabilang sa. Mali si Kate Hainga rito? Yes or no? Okay, 10 seconds po. Wala akong idea sa kanya. Hindi ko po kasi siya kilala. So wala akong idea kung ano yung kanyang mga natuklasan na yan. Ang akin po, nakabase po kasi ako bilang one God sa paniniwala ng Israel. Next question po. Next question po. Okay. Dito sa kila Dr. Cleon Roger Jr. at Cleon Roger III na nag-aral ng biblical languages at gumawa ng The Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament na yung kahulugan ni Kate Hainga ay pareho din sa kanyang kahulugan. So mali rin ba ito? Mali din ba yung dalawang doktor na ito ng biblical languages? Yes or no? O tama sila? Mali o tama? Okay, mali. Okay, mali. Sa mali tayo. Bakit po mali?
Una, ang konsepto po kasi ng Diyos sa Biblia ay isang persona lamang. So automatic po yun kaya Fernan. Once na ang pagkaunawa mo kahit pa sa New Testament yan, na Greek ay magkakaroon ng another person of Diyos, ibig sabihin nagka-problema doon mismo sa pag-unawa. Tandaan natin, ang Greek na ang mga Grego ay may kanila po silang konsepto ng kanilang pananampalataya. Next question. Sa inyo bang pananampalataya, meron ba kayong Bible theologian o Bible na nag-aral ng biblical languages? Meron po ba? Kung meron, sino po? Wala kapatid, wala po tayong Bible theologians o nag-aral ng biblical sinasabi mo. Ngayon, ang ating po pinagbabatayan mismo, kapatid, ay kagaya ng sinakayunan mo kanina, na ang mga Israelita talaga, kahit wala yung mga New Testament o Christian na Bible theologian, ay naniniwala po ako, no, na sila ay naniniwala din bilang mga Israelita na may isang Diyos lamang. Okay. Hindi dalawa at hindi tatlo. Okay. So dito sa sumulat nito, ito ay isang neutral author, si Robert Youngs, na gumawa ng Young's Analytical Concordance of the Bible. Time na? Okay, salamat. Okay. So, dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second stage ng debate. Dako tayo mga kapatid sa ating final conclusion, pero bago yan, shoutout muna sa lahat ng nasa live. Kay Ladel Glory, salita ng Diyos, sabi niya, the bread of our soul, iba ang dabar sa verbo. Shoutout din kay kaibigan Ben, sabi niya, yan ang bias, paniwalaan lang ang talata ayon sa inyong paniniwala. Gulo-gulo talaga ang utak mo niyan. Shoutout din kay Jason Garbola, parang bata yung tanong ni Boy Bigote. Shoutout din kay Reggie de la Cruz, tanungin mo Camacho kung ano ang Kristo niya, Diyos o tao, dahil ang Kristo ng Hudyo ay hinihintay nila ay Diyos. Kaya hindi matanggap ng mga Hudyo na si Jesus ang Kristo dahil para sa kanila, si Jesus ay tao lamang, may laman at dugo. Shoutout din kay Al Ascura, Genesis 2:26, lalangin natin sino ang kanatin ng Diyos na manlalalang. Shoutout din mga kapatid, dito kay Domenador Valdez, sabi ni Jesus sa kanila, tunay nga sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham ay ako nga. John 8:54, bakit po umiiral si Jesus bago pa si Abraham? Shoutout din mga kapatid dito kay John Christian Pipito, yung nagkatawang tao, nasa Nicene Creed po yan, galing sa kaisipang pagano. Shoutout din kay John Uleva, walang tatlong Diyos, ang iisang Diyos. Dito din kay Jonathan Orieta, bro Camacho, sana maunawaan mo ang isang Diyos, hindi tatlong Kristiyano yang mga pagano. Okay mga kapatid, dito din tayo sa ating nandyan si Brother Reggie, Jason, at si The Bread of Our Soul. So dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Jeff T. o Pastor Jeff T. sa kanyang being a negative mga kapatid, na Diyos ang original na kalagayan ng Panginoong Jesus bago pa magkatawang tao bilang negatibo. Your time start now, bro. 5 minutes. Ayun, okay. So maraming salamat kay Fernan, maraming salamat sa iyong napaka maginoong talakayan. Okay. So ito mga kapatid, for the conclusion, bakit mo ba talaga hindi tayo naniniwala na si Jesus Christ ay umiiral na bilang Diyos? At sa ngayon, sa mga katanungan ni kay Fernan patungkol sa mga scholar, theologian, naniniwala po kasi ako, kung meron man, open naman ako para dyan at patuloy po ako nagsisiyasat para sa mga scholar at theologian kay Fernan. Patuloy ko pong personal na pinag-aaralan. Subalit ang pananampalataya ko, ayon sa banal na kasulatan, ay ito po ay sinasang-ayunan ng kahit sino na ang original o ang mga Hudyo ay naniniwala na may isang persona lang ang Diyos. O sabihin na natin hindi lahat naniniwala, pero talagang ito'y pinaniniwalaan kahit na ng ilang mga SDAs at kahit nga po si Fernan kanina, na sa mga Hudyo yung ikad nila ay talagang isang persona lang po talaga yun sa kanilang paniniwala. Yun nga lang ay merong mga interpretasyon nga sa mga Kristiyano. Ngayon, bakit po Bakit hindi pinaniniwala na ang ating Panginoon Jesucristo ay umiral na bilang Diyos? Unang-una, wala po kasing dalawang persona ng Diyos. Pag sinabi pong Diyos, isa lang. When there is a creation, there is only one God, a creator.
Sabi po dito sa Nehemiah 9:6, ikaw ang Panginoon, ikaw lamang, ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit, pati ng lahat na natatanaw roon, ng lupa at ng lahat na bagay na nangaroon. So maliwanag po dito, no, ikaw ang Panginoon, ang Panginoon pong tinutukoy dito ay ang Ama, ikaw lamang. Ikaw lamang. So kung ito ay maging dalawang persona, ang Diyos, so parang hindi sinasaklaw dito ang Ama kung ito si Kristo. Kung ito naman ang Ama, hindi sinasaklaw ang Anak. Kasi ikaw lamang ginamit, no? Ikaw ang lumikha ng langit ng mga langit. So ang ginamit po dito, ikaw. Yan. Verse 7. Ikaw ang Panginoon na Diyos na siyang pumili kay Abraham. Ito po isa na pinaka-reason. Sabihin na natin na pinaka mabigat na reason na ating pinapahayag. There is only one God at ang Diyos na yan ay ang Diyos po ni Abraham. Tingnan natin mga kapatid. Punta tayo sa Gawa 3:13. Ang sabi dito, ng Gawa 3:13, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay naluwalhati ang kanyang lingkod na si Jesus. O ba't po natin ginamit ito? Doon nga po sa una natin ginamit na talata, dito sa Nehemiah 9 verse 6 and 7, ito pong Diyos na creator na lumikha ng langit at ng lupa, ito po ay ang Panginoong Diyos na pumili kay Abraham. Ibig sabihin, ito yung Diyos doon sa 17 verse 1 ng Genesis. Ito yung Diyos na nakipag-usap kay Abraham, tumawag kay Abraham para maging kanyang lingkod at pinangakuan na magkakaroon ng bansa mula sa kanyang lahi. Na ang Diyos na ito ay siyang creator. Nang sabi sa 2 Kings 19 verse 15, O Lord, the God of Israel, seated on your throne above the winged creatures, you alone are God. You alone are God. Okay? So wala nang ibang Diyos mga kapatid, isa lang ang Diyos. You created the earth and the sky. You created the earth and the sky. So wala po dito kahit konting himig ng tinatawag na co-creatorship, Wala po. Ganun din sa 45 verse 18 ng Isaiah, ang sabi dito, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit na siyang Diyos, na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira, na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala ng iba. So wala na pong iba na Panginoong Diyos na creator. Salamat. Kaya po, talagang atin pong tinututulan at napatunayan po natin, natutulan natin yung stand po ng affirmative ni Kapernan na umiiral lang po yung Yesu Kristo bilang Diyos. Hindi po pwede na umiiral na siya bilang Diyos noon sapagkat isa lang po ang Diyos. Isa lang po, isang persona lamang at klarong-klaro po yan dito sa mga binasa natin. Deuteronomy 4:35, sa iyo ipinakita ito sa Israel upang iyo makilala na ang Panginoon ay siyang Diyos. Wala nang iba liban sa Kanya. So sa mga Israelita po ito ibinigay, pinagkatiwala sa kanila. Kaya yung Diyos ng Israel, hindi po yung Diyos na kinikilala ko. Nang sabi nga sa 3:13 ng Gawa, ay meron po siyang lingkod ng pangalan ni Jesus. So dito pa lang, talagang klaro na hindi po ang Panginoon Jesus ang Diyos. At nabanggit din ni Kapernan na ang Diyos, ang Panginoon Jesus ang tagapagsalita sa lumang tipan. Ito po sabi dito sa Hebreo 1:1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Verse 2 ay nagsalita sa atin sa huling araw sa pamagitan ng kanyang anak. Okay? So maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na Diyos ang orihinal na kalagayan ng Panginoong Jesus bago siya magkatawang tao. Fernando Camacho ng Seventh-day Adventist, your time start. Okay, yun pong mga binanggit niya mga talata na tumutukoy sa ikaw lamang, ikaw ang creator, ikaw ang yun po ay posisyon ko po mga kapatid at yan ay walang iba si Kristo. Kaya nga ang pagpapatunay ko, ang likas, ang original na kalagayan ng ating Panginoon bago magkatawang tao, siya po ay Diyos. Siya rin yung creator na binabanggit sa John 1:1. Kung pupuntusan ko yung sinasabi ng kapatid na Hipti na wala naman creators, parang gano'n ang himig Alam niyo mga kapatid, sa mga sali ng Biblia meron din O tignan ho ninyo babasa ako dito. Ayan nakikita po ba ninyo ang nakalagay? Remember also thy creators in the days of the youth. Anong yan? Young's Literal Translation. Pero bakit hindi ko ginagamit yung Young's Literal Translation na
sa talatang ito ng Ecclesiastes 12:1. Kasi ito ay masyado niyang niliteral kasi sa Greek, sa Hebrew text niyan, yan po ay Elohim. No, plural form po yan. Kaya ang literal translation niya, creators, mga manlalalang. Yung kaya sabi ko nga sa inyo, ang pag-uunawa ng Biblia ay kailangan titignan mo yung context, no? Yan, yung context ng sinasabi, yung kanyang deliberation. Kaya kahit na yan ay Elohim, yung mga nagsasalin ng word for word kagaya ng King James Version, hindi lahat ng talata sa King James Version word for word po yan. Isinasalin din po nila yan kung minsan may mga bahagi dyan na paraphrasing. Kagaya ng Ecclesiastes 12:1, mapapasin nyo hindi na creators nandyan, kundi creator na lang. Paraphrasing po yon. Kasi kung literal translation mo, matatalo si kapatid na Hefty, meron palang mababasa creators Ano po? Yan. Then, ano pa ibig nating sabihin? No? Kaya itong binanggit niya na creator, tumutukoy po sa ating Panginoon. Siya kasi yung aktibo, yung kanyang kamay, ang siyang lumikha. Tignan nito, babasa muna ako dito sa hihimayin ko lang ito ng konti sa 64 sa slide 64 ko tingnan ho ninyo. Ito na lang muna kasi na ito dito na ito Ayan. So dito muna ako yung kasama, yung kasama, tama pong salin yan Ang dami ko pinagkunan ng mga Bible scholar tama yan. Pero ni isa doon sa sinasabi niya na mali ito, walang scholar o Bible scholar nagsasabing mali yung terminong kasama ng Diyos. Wala. So ibig sabihin cherry picking. Yun pong kapatid at self-interpretation lang niya. Kasi nga hindi niya pinapalagan talaga yung Greek text. Dapat aralin ang Greek text. Ito pa 60 that the word was God and yet was distinct from the Father. Sino nagsabi nito? Si Daniel Wallace. Sino ba si Daniel Wallace? Isang Greek scholar. Isang nagsunog ng kilay para maintindihan ang biblical languages. Daniel Wallace na ito. At sinasabi niya na magkaiba talaga yung persona ng dalawa. At kung titignan ninyo, yung John 1:1, yung isa may definite article. Yung isa wala. Bakit hindi nilagyan ng parehong definite article ni Juan, yung Theos o yung God? Kasi kung yung huling Theos o yung huling God, nilagyan niya ng definite article, lalabas dyan yung logos, yung ama din. Kaya hindi niya nilagyan ng definite article yung isa para i-express yung idea na talagang magkaibang persona, yung verbo at yung ama. Ganyan po yan sa Greek text. Kasi pag hindi nyo pag-aaralan ng Greek text, maliligaw po talaga kayo. Okay, thank you po. Maliligaw talaga kayo. Ngayon, di tinanong natin yung MBB, mali ba ito? Then, nakita nyo, may mga praise lang siya na sinang-ayuna, may praise na minali. Ibig sabihin lang nasusunod, siya mismo. Hindi yung talagang sinasabi ng Biblia. Kaya nga mahalaga sa atin ang mga translation at saka siyempre yung mga Greek text. Marami siya na akong ipapakita, kaya lang gahol na ako sa oras. Okay? Katulad halimbawa nito. Ayan Contemporary English Version. Itong mga nagsasalin nito, hindi nila pinasusunod sa doktrina nila, kundi kung ano yung kanilang naunawaan. At sa paraphrasing nakita natin, sinasabi rito na yung God ay truly God rito at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan mga kapatid. At ang gumawa mismo niyan, yung mismong mga kamay ng ating pong Panginoon. Sayang, time na. Maraming salamat po. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between SDA and PAM mga kapatid. So before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating nanood sa ating live at saka makakanood dito sa magre-review. Unahin natin si Brother Fernando. Salamat po. Yes, lubos natin pinasasalamatan ang ating pong Panginoong Diyos, unang-una, sa kanyang mapayapang sa nangyaring mapayapang pag-uusap. Pag si Kapatid Heftig lang, very respectful talaga yan mukha lang yang mukha lang yang Muslim.
katirang INC. Biro lang. FT sa inyong napaka informative na kausap, ano? At ganun din si Kapatid Arasha sa napaka maayos at patas na pag-usap. Sa comment section, no, maraming salamat. Ano man ang inyong komento, positive, negative, pareho ko po yung ini-entertain. Ako naman, manhid na sa mga, Sanay na. Kasama sa pag-uusap, hindi maging masaya pag wala yan. At ngayon mga kapatid, ay lubos ko pong pinasalamatan kayong lahat at mapayapang iniiwan ko kayo sa mapagmahal na palad ng ating pong Panginoong Diyos. Hasta la vista! Viva Adventista! Viva El Señor! Chokbok Amnida! Mispa sa inyong lahat mga kapatid. Siyempre, Brother Jeff T, pasalamat din. Ayan, so muli, magandang gabi sa inyo lahat, no? At unang-una, salamat sa nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay binigyan muli ng pagkakataon na naka-friendly debate natin si Kuya Fernan. Siyempre, talagang hinahangaan po natin yan simula nang makita natin siya sa larangan ng debate dahil nga po sa kanyang pagiging respetado at magalang na kausap. At siyempre, kay Brother Rasha, salamat din sa iyong pagkakataon muli na pinaunlak, no? Pinagkaloob na dito kami magkaroon ng friendly dialogue. So sa lahat po ng mga nasa comment section, kagaya nga ni Kuya Fernan, pag debatidor ka, kailangan manhid ka. Kailangan manhid ka na dyan. Sanay na tayo sa mga ganyan. So, tuloy nyo lang kung ano yung mga comment nyo. Pwede nyo naman hamunin si Kuya Fernan dyan, or pwede nyo din naman ako hamunin. Nandiyan naman si Bro Rasha. Basta magkasundo lang sa petsa at sa tema. At nawa mga kapatid, dahil meron po kayong natutunan ng mga impormasyon sa gabing ito. At kayo po bahala magbalabalanse ng mga reasoning kung bakit ganito yung ating mga paniniwala at bakit ganoon din sa kabila. Payo ko, ulit-ulitin niyo po itong panoorin. Sigurado po, meron po kayong mapupulot dito ng mga informasyon, both side, kay Kuya Fernan, sa akin. Ulit-ulit niyo po itong panoorin, mga kapatid. So, shout out pala sa lahat ng mga nakinig po, no, at nanood sa Church of God, Revival of All Nation. Mula sa Antipolo hanggang Samar. Ayan, sa lahat po ng nasa Samar, na Church of God, Revival of All Nations. God bless po sa inyong lahat dyan. At siyempre, sa lahat na po ng mga kapatid ko, kapamilyang mga Seventh-day Adventist, mahal na mahal ko po kayo. Wala po akong masabi pagdating sa mga Seventh-day Adventist, dyan din po tayo galing. So, God bless po sa inyo. Aral lang po ito, ha? Aralan lang ito. Wala po itong personal lang kay Fernan. Hope to see you in person, pati kay Bro Rasha. God bless po sa inyo lahat. Good night. Okay, Rasha TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmomoderate, mga kapatid. At kung gusto niyo sumali sa ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon man sa dalawang ito. Nandyan si Fernando Camacho ng SDA at nandyan din si Brother Pastor Jeff T, mga kapatid ng PAM. At pwede niyo akong gawing mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform, mga kapatid. At siyempre, doon din sa mga kondisyon ng ating mga debatista, gaya ni Fernando Camacho na meron siyang kondisyon na dapat naka-open cam. So, ganon. At same din, I think, kay Brother Jeff T, meron ding mga iba't ibang kondisyon, mga kapatid. At siyempre, yung inyong mga obligation, mga kapatid. So, maraming salamat, mga kapatid. At please subscribe yung ating YouTube channel, Rasha TV. At paki-follow na din yung dalawang ito. Nandito si Camacho. Nakatag naman yung account niya dyan. Meron siyang mga live, mga post, mga kapatid. Pwede kayo magsuri sa SDA. At dito din kay Brother Jeff T o Pastor Jeff T, meron din yan, napakarami. So pwede nyong puntahan at bisitahin. You can follow them, mga kapatid. At sa akin din, you can follow me, mga kapatid, para tuloy-tuloy tayo dito sa debate, mga kapatid. Iba't ibang pananampalataya. So I hope na i-follow nyo ako. Huwag na kayo mag-add kasi puno na talaga. So maraming salamat, mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV. And we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through
our deepest fear. You make the broken heart real.